ang simula ng panghahunting ng mafia sa loob ng Black Whale para sa spiders, ang pag-introduce ng Big Three o ng 3 mafia families sa loob ng Kakin Empire, ang kanilang mga boss, ang mga underboss, at ang isa sa magiging pinakamalaking factor sa mangyayaring laban na ito, si Morena Prudo at ang kanyang napaka-unique na Nen ability. Kasama na dito ang pinaka-inaantay nyo din na ang mangyayaring laban sa gitna nitong si Nobunaga, Sphinx, Phaeton at nitong si Loni. Pero most of you guys na nanonood sa channel ay hindi pa rin nakasubscribe, kaya bakit naman hindi pa kayo mag-subscribe at i-ring ang bell button guys para automatic ma-notify na kayo agad pagka-release natin ng bagong videos. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Balance, at dito'y makita natin na habang nangyayari pa ang mga usual and common na mga daily activities sa loob ng tier 3 to 5, ay dito'y nalaman na din ng mga young boss o ng mga boss ng mga mafia family na nandun na nga ang Spider. They are on board sa Black Whale. At dito nga ay na-realize, in-acknowledge agad ng mga boss na ito na talagang magiging problema ang Gene Ryodan dahil alam naman nila kung gaano ito kadelikado. Ang una na dito ay ang boss ng CU family na itong si Onior Longbao. Isa itong kapatid nitong si King Nasubi. Pero bakit hindi siya prinsipe? Bakit wala siya sa loob ng royal family? There is only one explanation guys. Dahil itong si Onior Longbao ay isang illegitimate na anak. Meaning, hindi siya anak ng hari at ng reyna. Siya ay isang half-brother lamang nitong si King Nasubi. And also for that reason, ito ang dahilan kung bakit buhay pa rin siya ngayon. Dahil alam naman natin kung paano nakuha ni King Nasubi ang trono. Kinailangan niyang patayin ang lahat ng kanyang mga kapatid para makuha niya ang posisyon niya ngayon. And the same goes naman para sa kanyang mga anak na ang nagsisilbing mga kandidato naman ngayon para sa susunod na uupo sa trono ng Kakin Empire. Nagkaroon pa nga dito ng speech itong si Onior Longbao habang sinasabi na dapat daw ay panatiliin nila ang balance. Ang balance na tinutukoy niya dito ay balance na literal guys. Balance na hindi tungkol sa equality at sa pagiging fair, kung hindi balance na kung saan, kung sakali daw na meron daw ibang mga individuals na kailangang palaging sumasako, na palaging nag-gain, nangangahulugan lamang yon na ang iba dapat ay hindi mag-gain o dapat mas kaunti ang gine-gain para magkaroon nga ng balance, para balance ang lahat. Balance as a whole at hindi ang equality. Binanggit din dito nitong si Onior na the same goes para naman daw sa power. Kailangan para merong ituring na talagang malakas, kailangan ding merong mga individuals na dapat mawala ng power, mawala ng authority tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil ginagawa daw nila previously ay ang extortion, na ngayon daw ay magagamit pa nga nila ang authority na inipon nila all throughout these years sa gaganapin na succession war. Kaya naman dito ay nasabi niya na totoong effective daw talaga, proven and tested, ng pinakamabilis na way ang paggamit ng dahas para yumaman. And remind ko lang kayo guys, although ito nga ang boss ng CU family at ang kapatid ni King Nasubi, although illegitimate siya, ang benefactor naman niya ay ang isa sa mga prinsipe, na ang ikatlong prinsipe na si Prince Zhangli. Kung paano yung nangyari, na-explain natin yan sa previous video, ang power system sa gitna ng mga mafia families. Dito naman ay na-introduce ang boss naman ng Cha-R family na itong si Broco Lee. Na kung papansinin natin, para bang ang buhok niya ay literal na broccoli talaga. But regardless of that guys, isa din siyang kapatid ni King Nasubi, kapareho din siya ni Onior, isa din siyang illegitimate na anak. The only difference sa gitna nilang dalawa is that ang benefactor naman itong si Broccoli ay itong si Prince Lazarus, ang 7th Prince. Para naman dito kay Broccoli, although oo malakas nga daw talaga ang spiders, hindi yun may kakaila, talagang kinatatakutan sila. Pero hindi lang naman daw yun ang kailangan para magkaroon ng isang efficient na authority sa mga tao. Na para bang for someone with power, they do not have the etiquette. Para bang meron nga silang sapat na lakas pero hindi nila alam kung paano yun gagamitin para mas lalo pa yung i-maximize. Binanggit pa dito ni Broccoli na kung hindi nga daw sila naging effective sa kanilang pamumuno sa Meteor City, bakit nagliligalig at nagpupunta pa daw sila kung saan-saan, to the point na nakapasok pa nga sila ngayon dito sa Black Whale as passengers. Nabanggit din dito ni Broccoli na kahit na daw napakalakas ng mga to, hindi talaga nito alam kung paano yun gagamitin. Dahil para daw itong mga wild na mga untamed beast na palaging naka-expose ang kanilang mga talons, ang kanilang claws at ang kanilang mga sandata. Dahil tulad ng nabanggit natin sa previous chapter, na binanggit ng mga miyembro ng Cha-R family na naka-encounter ng Gene Ryodan na hindi man nga lamang daw itinatago ng spiders ang kanilang mga net. Palagi nila yung hinahayaang naka-turn on at naka-expose para ma-intimidate ang kanilang mga nakakaharap. But the thing is, hindi naman daw nila kailangang mangialam pa dito.
kahit na wala silang gawin, at some point magka-clash daw talaga ang magkabilang koponan na to. Kung sino man ang magkabilang koponan na binabanggit dito nitong si Longbao at nitong si Broccoli, I think yun ay walang iba kung hindi ang Spiders, itong si Hisoka at ang isa pang Mafia family na hindi pa nababanggit. Ang Mafia family na para bang hindi kakampi at hindi kaalyado ng CU at ng Char. Walang iba kung hindi ang Hailey. Pero tulad na nga ng nasabi at napag-usapan ng dalawang ito, at some point dadating ang araw na talagang magka-clash at magkakasagupaan ang mga organisasyon na yon kahit na hindi nila yun pakialaman. Pero pwede naman daw silang gumawa ng paraan para pabilisin na ang araw na yon para hindi na sila maghintay, ise-set up na agad nila ang sitwasyon para mangyari na agad ang laban. And for that very same reason, tinawag na nitong si Longbao at ni Broccoli ang kanilang mga underboss, ang sumunod na mga boss sa big boss ng dalawang Mafia family, na itong si Henry B. Gandufno at itong si Ken Iwang. In place ng dalawang big boss, ang dalawang ito ang mag-e-engage papunta sa mga lower tiers at ito ang gagawa ng paraan para i-execute ang pinaplano ng kanilang mga boss. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawang underboss na ito. Para sa Char family, agad na pinuntahan nitong si Wang ang mga miyembro ng Char family na nakausap previously ng Gene Ryodan o ng Spiders sa Tier 5. Dito ay binigyan niya ito ng impormasyon na magiging napaka-helpful para mahanap si Hisoka. Nagpatong sila ng 10 million para sa kahit na sinong merong useful information tungkol kay Hisoka, another 10 million sa kung sino man ang makakahanap kay Hisoka, at isa pang 10 million para sa leader ng location o ng area na kung saan ay matatagpuan si Hisoka. Napakalaking amount ng pera pero handang itapon at gamitin nyo ng Char family para lamang ma-eliminate ang magsisilbing napakalaking trouble para sa kanila. Pero dito ay sinagot siya ng individual o ng leader ng grupo na naka-encounter nga ng Spiders, habang sinasabi na hindi daw ba alam ng underboss nila na itong si Hisoka ay isa sa mga floor master sa Heaven Arena, kaya aware sila kung gaano ito kalakas. Na sinagot naman ng underboss na si Wang na oo, alam niya yon, and most likely ang dahilan daw kung bakit merong para bang gusot at nagkakainitan ngayon ang Spiders at itong si Hisoka is that nang dahil na yun sa nangyaring laban o duelo sa gitna nilang dalawa ng leader ng Spiders na si Chrollo. Pero hindi na dito nagpaligoy-ligoy pa ang miyembro ng Char family na naka-encounter ng Gene Ryodan. Ipinagtapat niya na agad na possibly hindi daw nila kakayanang i-capture at hulihin si Hisoka, kung ang mismong kinatatakutan nga nilang grupo ng Spiders ay magtutulong-tulong pa para hulihin siya. Na sinagot naman itong si Wang na sino daw ba ang nagsabi na kailangan nilang hulihin si Hisoka. Pero makikita naman natin dito na sa other side, ito namang si Henry ay gumagawa din ng paraan para naman makahanap din ng impormasyon tungkol kay Hisoka ang CU family. Pinakuha niya dito sa iba pang mga miyembro ng Mafia ang manifest o ang dokumento na kung saan ay nakalagay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga cargoes at sa mga details na nasa loob ng Black Whale. Dito din ay binanggit niya na kung wala silang mahanap na magmamatch sa mga details nitong si Hisoka sa lahat ng mga male passengers, ay hanapin naman daw nila ang lahat ng mga pamilya na more than 3 members, meaning maliban sa nanay, sa tatay at sa isang anak, hanapin nila ang mga pamilya na may 2 o mas marami pang anak. Na ipinagtaka naman ng isa sa mga miyembro ng CU family dahil bakit naman daw kailangan nilang maghanap sa mga families, na sinagot nitong si Henry na kung hindi daw nila makikita si Hisoka sa lahat ng mga list ng passengers, nangangahulugan lamang na napakagaling nung magtago. Hindi siya na-detect ng Royal Army na dahilan kung bakit kailangan niyang magtago, at ang natatanging way para magtago ay ang sumama sa ibang mga pamilya. Kaya naman inutusan din niya ang mga Mafia members na ito na lumapit at mag-request din ng tulong sa kanilang associated na Reyna para utusan ang mga soldiers na mag-initiate ng rounds at i-check daw ang lahat ng ID ng lahat ng passengers na makakasalubong nila. And of course, tulad din ng mga miyembro ng Char family, takot din sila nakaharapin si Hisoka. Kaya naman pareho din ang naging reaksyon at ang naging reply ni Wang at ni Henry sa mga miyembro ng pamilya nila. Hanapin nila si Hisoka at sila na ang bahala. But switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo ngayon sa Hailey family at ang boss nito na si Morena Prudo. Dito ay mapapansin nyo na hindi na ito kapatid ni King Hoigoro, kung hindi isang anak niya mismo. Pero ang pinagkaiba lang niya sa iba pang mga candidate na mga prince is that itong si Morena ay isang illegitimate na daughter. Meaning, hindi din siya anak ng isa sa mga reyna at anak lamang siya ni King Hoigoro. Marami ding magtatanong na hindi ba katulad ng ibang mga prinsipe, iba-iba din naman ang mga nanay ng ibang mga candidate na mga prince.
Ang sagot lang dyan guys is that hindi Reyna ang nanay ni Morena. Alam naman natin na may 8 official na mga queens lamang at ang mga official na queens lamang na yon ang magkakaroon ng mga official na mga prince. Itong si Morena ay hindi kabilang doon. Anak siya ng isa sa mga kabet ni King Hoygoro. Ito ang naging isa sa mga rason kung bakit galit na galit itong si Morena sa buong mundo. Ito ang nagsisilbing goal niya, ang wasakin ang buong mundo kasama ng kanyang sarili. Pero bakit? Sapat na ba na maging isang unofficial na daughter para magalit sa buong mundo? Pero guys, hindi lang yon ang rason ni Morena. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya galit na galit sa mundo. Ang mga unofficial na member o ang mga illegitimate na member ng Kakin Royal Family ay pinapatawa ng isang parusa mula sa pagkabata pa lamang, ng isang marka na hindi mabubura hanggang sa mamatay sila. At yun ay ang dalawang linya sa muka na makikita naman natin na meron nga itong si Broccoli, meron din itong si Onyor Longbao at meron din itong si Morena Prudo. Ang pinagkaiba lamang ay magkakaiba ang location at ang pagkakahiwa ng dalawang blades na yon. Hindi lang yon, there is one condition pa para hayaan silang mabuhay at yun ay ang manatili sa shadows. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang kanilang existence, meaning ayaw malaman ng Kakin Royal Family na nagkakaroon ng illegitimate na mga anak ang mga haring nakaupo sa trono. Itong isa sa pinakakinaiinisan nitong si Morena dahil gumagawa daw sila ng mga anak, nagme-make love sila na for some unknown reason na wala naman talagang kinalaman ang bata ay ituturing nilang illegitimate. Matapos yun ay lalagyan pa nila ito ng marka sa muka na hindi na mawawala habang buhay at itatago pa nila ito na para bang wala talaga itong existence. Not just that, aside from that reason na isang personal na rason lamang, napakarami pa ng mga flaws, ng mga unfairness sa loob ng mundo na hindi matanggap nitong si Morena. Ang mga pagkamatay, ang mga pagpaslang, ang napakatinding mga pangyayari na hindi nila mapipigilan maging ang mga natural disasters. Kaya naman kahit na minsan ay naiisip ni Morena na ayaw niya nang mabuhay, kapag nahahawakan, nafe-feel at nakikita niya ang markang ito sa mukha niya, para bang ito pang nagbibigay sa kanya ng rason para isipin at para magkaroon ng goal na wasakin ang mundo. At ang goal na yon ang nagsisilbing rason din kung bakit nananatili pa siyang buhay. Kaya kung titingnan natin, para bang wala ng buhay ang mga mata ni Morena, pero may nagsisilbi pa rin siyang isang goal na gagawin niya no matter what. Kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat ng 22 na mga members ng Hailey family na pumayag na sumama sa kanya kahit nga siya ay inexperienced pa. Wala siyang alam sa pakikipaglaban at isa lamang siyang potential na successor sa pagiging boss ng Hailey family. Hindi na din itinago pa ang muka ng lahat ng mga miyembrong ito ng Hailey family. Makikita natin dito na they have a total of 23 members kasama itong si Morena Prudo. Dito din ay tinupad ni Morena ang kanyang pangako sa mga miyembrong ito na ang lahat ng ito ay bibigyan niya ng kani-kanilang mga abilities. Ang una niyang binigyan dito ng ability ay isang babae na may kulay brown na hair at naka-pigtails. Sa paglapit ng membrong ito ng Hailey family, hinalikan ito ni Morena passionately dahil yun ang magsisilbing trigger para sa kanyang nen ability na tinatawag na contagion. Contagion with Etude of Love. Sa pamamagitan ng ability nito ni Morena, ang kahit na sino na nabibigyan niya ng saliva or ng laway ay nabibigyan din niya ng abilities given na meron silang maa-achieve na conditions. Dito ay nabanggit na may maximum lamang na 23 na mga members ang pwede niyang buuhin na grupo sa pamamagitan ng paggamit ng contagion. Na saktong-sakto at may isip natin na ang dahilan kung bakit 23 nga talaga ang kanilang grupo is that para mag-fit yun sa requirements at sa conditions para ma-maximize nitong si Morena ang kanyang nen ability. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng mabibigyan at masyashare niya ng kanyang laway ay magkakaroon ng mas mataas na power, mas matinding aura, mas mataas na capabilities and overall total power pagdating sa paggamit ng nen. Na magdedepende ang intensity sa dami ng kanilang mapapatay na magpapataas ng kanilang level, na para bang isa itong laro na mag-gain sila ng XP. Dahil kung iisipin nyo guys, pagdating pa lang sa introduction itong si Morena, nabanggit na agad doon na itong si Morena ay level 45. Ito ang way na magpo-force sa mga miyembro ng Hailey family para pumatay ng pumatay para mag-gain pa sila ng mag-gain din ng power. Ang mga non-NEN users o ang mga individual na hindi marunong gumamit ng NEN ay magsisimula lamang sa level 1. Subalit ang mga individual naman na marunong gumamit ng NEN, ang mga individual na mayroon ng mga kani-kanilang NEN abilities ay magsisimula sa level 10 na para bang binigyan sila ng head boost. Dito ay nabanggit
na upon reaching level 20 ng mga binigyan niya ng contagion ay magkakaroon ito ng kanilang sariling nen ability. Upon reaching level 100, mako-consider na din silang ang Member Zero. Member Zero na para bang itong si Morena. Magkakaroon na din sila ng acknowledgement na gumamit ng contagion. Meaning pwede na din nilang i-share ang kanilang laway at pwede na silang bumuo ng kanilang set of group ng kanilang sariling 23 members na nangangahulugan na ang contagion from the word itself ay napakatinding ability. As long as magagawa nilang pumatay ng pumatay at mapataas ang kanilang level, marireach nila ang point na para bang lalawak ng lalawak, lalaki ng lalaki ang contagion. At matapos ngang halikan nitong si Morena ang lahat ng 22 members niya na ito, na-spread niya na completely ang contagion at hinayaan niya na itong mag-disperse para gumawa na ng kanilang misyon na ang pumatay ng pumatay para lumago ng lumago ang kanilang grupo. But switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa Spiders, specifically kay Nobunaga, kay Sphinx at kay Phaeton. Dito ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga Big Boss at sa mga benefactor ng Char family, Haley family at ng CU family. Nabanggit nila dito na sa Tier 5 na hinahandle ng Char, kumikita sila sa pamamagitan ng pagkontrol ng commodities na pinamumunuan nga nitong si Broccoli at ng kanyang benefactor na si Lazarus. Sa Tier 4 naman ay kumikita ang CU family sa pamamagitan ng pagkontrol ng profit margins ng human trafficking at ng pagde-distribute ng mga goods na pinamumunuan ni Onior Longbao at ng kanyang benefactor na ang third prince na si Zhang Lei. Habang ang Haley family naman na hinahandle ang Tier 3 ay nagkakaroon at nakaka-receive ng income sa pamamagitan ng pagiging intermediaries sa gitna ng mga wealthy at ng black market, na para bang sila ang nagsisilbing middleman sa mga transactions na pinamumunuan ni Morena Prudo at ng kanyang benefactor na ang fourth prince na si Rednick. Nabanggit dito ni Nobunaga na pupunta na silang tatlo sa Tier 4 at iiwanan na nila ang Tier 5 para sa Boer family, na ang pamilya o ang para bang mga thugs ang mga siga-sigaan na binugbog nila sa Tier 5. Dito din ay nabanggit nitong si Nobunaga na bago sila pumunta sa Tier 4 ay kailangan muna niyang dumaan sa warehouse para kunin ang kanyang weapon na ang kanyang katana, na dahilan kung bakit nasabi nitong si Sphinx na pupunta din siya doon dahil may kukunin din siya, at maging itong si Phaeton pupunta din siya para kunin naman ang kanyang payong, ang umbrella na palagi niyang daladala. Pero ang katotohanan, gusto lang palang i-convoy at bantayan nitong si Sphinx at ni Phaeton itong si Nobunaga. Dahil knowing Nobunaga, nagre-rely siya sa kanyang weapon sa pakikipaglaban, kaya without his katana, I think mahihirapan siyang labanan si Hisoka. Na dahilan nga kung bakit binabantayan nila ngayon si Nobunaga, habang kahit nagalit si Nobunaga, sinabi sa kanya ni Phaeton na maging siya daw mismo ay kino-consider at ino-acknowledge si Hisoka. Kaya wag na siyang magtigas-tigasan dahil alam niya na baka mapunta pa sa panganib ang buhay niya. Dito din ay sinabi nitong si Sphinx na hindi nila bibigyan ng kahit na konting tsansa para pumalag, kahit na konting pagkakataon para lumaban itong si Hisoka. Papatay nila ito nang hindi man lamang nagmamalay. Kaya naman hindi talaga sila nagpapabaya, kahit na alam nilang malakas sila, hindi nila minamaliit si Hisoka. Dito ay naging seryoso itong si Nobunaga na sinundan pa nga nitong si Phaeton, habang sinasabing ang priority at ang kanilang pinakapakay ay ang patayin si Hisoka. Kung sino man ang papatay kay Hisoka at kung sa paanong paraan ay hindi na importante. And then dumating na nga sila sa warehouse at nakita na nila ang mga miyembro ng Char family na nagiinuman. Kinausap nila ito para kunin ang kanilang weapons, na alam naman natin na naitawag na ng mga miyembro ng Char family na naka-encounter nila, kaya alam na ng mga miyembrong ito ng Char family na nasa warehouse kung ano ang dapat nilang gawin. Handa na silang ibalik ang weapon itong si Nobunaga at nitong si Phaeton nang walang kaproblema. Kaya naman isinama na ng isa sa mga miyembrong ito na nasa warehouse ang tatlong miyembro naman ng Spiders papunta sa location or sa area na kung saan ay naroroon ang kanilang mga sandata. Nang naituro na sa kanila kung nasa ang area nakalagay ang katana nitong si Nobunaga at ang umbrella nitong si Phaeton, bumalik na ang miyembrong ito ng Char para makipag-inuman na ulit. Pero dito ibiglang naalarma si Nobunaga. Pinigilan niya ang movement nitong si Sphinx at ni Phaeton habang sinasabing simulan na daw nilang maging seryoso. Huwag daw silang magpabaya at manatili silang careful. Nang dahil dito agad na inon nitong si Phaeton at nitong si Sphinx ang kanilang mga aura. Habang sinasabi naman itong si Nobunaga na ang dahilan kung bakit bigla siyang umakto ng ganito is that palaging naka-turn on ang kanyang end. At bigla na lamang daw na wala ang presence ng lalaki na naghatid sa kanila sa area na to. For that reason, hinanap nila ang katawan ng lalaki pero nawala na nga itong bigla. Gulat na gulat sila. Hinanap nila ito kung saan-saan at maging sa itaas pero nawawala na talaga yun.
Pero kahit na ganun dahil nga kailangan ni Nobunaga ang kanyang weapon, ipinagpatuloy pa rin nila ang paglalakad para kunin nga ang weapon na nakalagay sa isa sa mga packages. Pero nasa dead end na sila. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Dahil dito nila na-realize na para bang paikot-ikot na lamang sila para silang nasa loob ng isang cycle, ng isang loop. Kaya naman kahit na magpatuloy sila sa paglalakad, babalik at babalik lamang sila sa pinanggalingan nila. Kaya naman bumalik sila ng paglalakad papunta sa dinaanan nila kanina at doon nila natagpuan ang bangkay ng lalaki na naghatid sa kanila. Gulat na gulat sila dahil unang-una sa lahat, bigla na lang ang nawala ang presensya ng lalaking yon sa end nila at ngayon habang umiikot sila ng umiikot sa loob ng cycle and loop na ito, bigla na lamang itong nag-appear sa likuran nila nang hindi humihinga ng isang bangkay at naliligo sa kanyang sariling dugo. Ngayon napaisip na itong si Nobunaga na hindi ito normal. Tinanong niya itong si Sphinx at itong si Phaeton kung ano daw ba ang dapat nilang gawin. Nasinagot itong si Sphinx, napatay na daw ang lalaki, wala na silang magagawa. Wala nang maghahanap ng hinahanap nilang mga weapon, kaya naman kailangan na nilang hanapin yon manually. Habang sinasagot naman siya nitong si Phaeton din na kailangan nilang i-prioritize ang umbrella at ang katana ni Nobunaga. Habang pinalalabas pa nitong si Sphinx na para bang napaka-weird daw ng mga reactions ngayon nitong si Nobunaga. Kaya naman itong si Nobunaga wala na lamang nagawa at napangiti na labang habang iniisip na siya pa daw ba ang nagmumukhang weird ngayon. Gayong normal lang naman na magkaroon siya ng ganong reaction matapos makakita ng isang bangkay. Pero bago mag-switch ang scenes, makikita natin na may kamay dito ng isang tao na tumatagos at nagfe-face sa gitna ng mga objects. Isang literal na Nen ability. Pero makakarating tayo ngayon sa Tier 3 sa isang passenger area na kung saan ay may nangyaring isang napakalaking krimen na agad namang narespondehan itong si Mizai habang tinatanong kung ilan daw ba ang casualties na sinagot ng isa sa mga miyembro na nag-i-investigate na 20 daw. 20 ang mga namatay sa nangyaring krimen. Napaisip din agad dito si Mizai dahil napakarami nun. Tinanong niya kung sa pamamagitan daw ba ng Nen napatay ang mga casualties na sinagot naman ng nag-iimbestiga na unknown. Pero there was a weapon daw. Gumamit ng isang blade ang suspect at pinatay niya ang lahat ng mga yon nang walang kahit na anong sign ng paggamit ng ability. Nang dahil doon, itinanong naman itong si Mizai kung may mga witness daw ba, may nakakita daw ba sa suspect na sinagot ng nag-i-investigate na oo. May isang nakakita doon at nasabi ng witness na yon na ang killer ay isang 6'2" lalaki at merong crescent na scar sa kanyang muka. Ngayon alam ko kung anong iniisip nyo guys. Kapag may marka sa muka, ang unang pumapasok sa atin agad ay si Hisoka. Pero ang marka sa muka ni Hisoka ay isang diamond at para bang isang teardrop. Hindi yun crescent. So most likely hindi ito si Hisoka. Pero nang dahil lang nga sa may witness naman, na-request nitong si Mizai na makausap niya ang witness na yon. And for the last page, makikita natin dito na hindi ngayon si Hisoka. Yun ay ang miyembro ng Haley family na itong si Looney. Isang level 21 na member. Maaring na-reach niya ang level 21 na ito matapos nga niyang patayin ang 20 mga individuals mula sa Tier 3. At base nga sa mga detalye kanina, nabanggit na hindi gumamit ng Nen ability itong si Looney sa pagpatay ng 20 na mga individuals na yon. Sa pamamagitan ng pag-reach niya ng level 21 ngayon, ay nagkaroon na siya ng Nen ability na ginamit naman niya para patayin ang naghatid kay Nobunaga, kay Sphinx at kay Phaeton sa lugar na ito. Ngayon, tina-target naman niya ang tatlong miyembro ng Spiders. Medyo natatawa pa nga siya dito habang sinasabi na in-ignore daw nitong si Sphinx, ni Nobunaga at ni Phaeton ang ginawa niyang prank. Para kay Looney, ang ginawa niyang pagpatay ng isang tao ay isang prank lamang. Makikita din natin dito na idol ni Looney ang Spiders habang sinasabi na nag-e-enjoy pa nga daw siyang manood sa kanyang mga iniidolo na ito. Pero no matter what, since it is his mission, papatayin niyang tatlo. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter, ang susunod na video para makita natin ang mga susunod na pangyayari. At konting spoiler guys, pahihirapan nitong si Looney, itong si Sphinx, si Nobunaga at si Phaeton sa pag-iisip at sa paghahanap sa kanya. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon, be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic lumabas na lang daw sa notification bar mo. Also guys, meron tayong official TikTok account at official Facebook page. Be sure na naka-follow ka na sa dalawang accounts na yon para hindi ka na mahuhuli sa official announcement tungkol sa Hunter x Hunter at para sa ating channel. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.